Nag-post na? Tapos na yung 42 minutes, ibig sabihin? 21 minutes na. 21 minutes pa, kaya pa. Sige, okay. Bale, no? Okay, no, yun nga tulad na sabi ko sa inyo mga airsoft, natawa ko rito. Maghanap ng mura, nasisira, mura ka ng mura. Yun nga, tama nga, di ba? Tama yung ating kaibigan, sabi niya gano'n, naghanap ng mura, mamaya-maya, mapapamura. Di ba? Gusto mo mura eh, tapos gusto mo pang matagalan. Walang ganun. Bumili ka ng sasakyan na mumurahin. Kaya mura yan kasi hindi built to last, di ba? Bakit mahal ang Toyota? Bakit mahal ang Mitsubishi, ang Honda, ang Suzuki? Bakit mahal sila? Kasi built to last, di ba? Talagang pang matagalan. Alam nyo ba na si Toyota na lang kung makikita nyo yung mga commercial ng Toyota sa ibang bansa, sa ibang lugar, utya grabe, na-hurricane na, nahulog na sa balon, nahulog na sa bundok. Then nung in-start yung Toyota, umi-start pa rin. Kasi nga, built to last, di ba? Ngayon, kung di nyo naiintindihan yung built to last, open nyo po yung Google Chrome nyo, type nyo google.com, i-search nyo built to last meaning. Yan, no? Yan, makikita nyo. Okay mga airsoft, nag-full rounds tayo rito. I don't know the exact number of BBs. Kanina, pagpalagay na natin 23 rounds. Fire natin, baka hindi to yung sinasabi ni Big Man na 2 seconds. 23 rounds yung kanina, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 23 rounds, 33 rounds na. Meron pa rin. Malamig pa eh. Diba? So, 2 seconds, tinumbasan ko ng 33 rounds. Tignan natin, kung 2 seconds, kaya ko pang tumbasan ng 43 rounds. Okay? Firing! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. 23 rounds, 10, 10. So, 43 rounds para sa 2 seconds mo. Naku naman, talaga naman. Pag malamig na yung magazine, painitin nyo, no? Kasi merong cases na pwedeng masira, mabasag yung nozzle due to coldness na, no? Kumbaga, syempre, kahit yung plastic, pag sobra na, ganito, subukan nyo subukan nyo yung galon ng ice cream. Plastic yan, di ba? Yung mga Selecta. Subukan nyo ilaglag. Pak! Hindi mababasag. Kasi walang yellow, walang solid. Subukan nyo yung Selecta na yon, same Selecta na inilaglag nyo, subukan nyo ilagay sa freezer, pag-yelohin nyo ng subukan nyo lagyan ng tubig, pag-yelohin nyo. Ibagsak nyo sa sahig. Mababasag hindi? Mababasag. Mababasag. Due to coldness na nangyayari doon sa plastic material, magiging brittle siya. Okay? So, hahamon tayo. Yung 2 seconds nyo, ginawa kong 43, titignan natin kung kakayanin natin ng 53 rounds. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 53 rounds para sa 2 seconds. Grabe ka na, Big Man! Big Man, 2011 yan Again hindi to Glock, 2011 to. Mas malakas, mas matakaw sa gasto. Pero yung 2 seconds, pinalitan ko ng 53 rounds. Hirit pa tayo, baka kayanin pa natin. Okay? 1, hindi na. 53 rounds, okay na yun. Medyo mahina na Okay? Bago itabi yung unit, make sure wala lamang bala at wala lamang gas. Okay. Unit na natin kay Airsoft, Mark Anthony Pedera. Ito na po yung unit mo. For packing na po, then try natin ipalalamove ngayon, no? Sana meron kahit bumabagyo. Okay? Unit natin kay Airsoft, ready for packing and for shipping. Okay. So, ayun. Kulang sa presyo ng magazine. Yang budget mo, sir. Sa palengke meron ganyang presyo. Simon Subihano. Okay. Ano yun? Bakit meron yata. Patingin po ng airsoft nyo around 1.5. Naku po! Tay-tay siya. Walang airsoft na alagang 1.5. Meron pellet gun. Kulang pa sa pambili ng magazine yung 1.5.
Hindi sa tinatawanan kita, bossing, ha? Pero you are on the not correct venue. Okay? This is airsoft. Iba ang airsoft sa pellet gun. Okay? Ang pellet gun is one cup, one shot. Okay? Ang pellet gun is using a plastic BBs. Ang airsoft is using a ceramic BBs. Sa BBs pa lang, magkaiba na tayo. Mga ka-airsoft, piece of advice. Kung ikaw yung tipo ng tao na ultimo piso mahalaga sa'yo, hindi para sa'yo ang airsoft. Hindi po sa nagiging mata pobre tayo, nagiging totoo lang po tayo. Tandaan mo, kung yung ultimo piso mahalaga sa'yo, huwag kang mag-airsoft. Bakit? Mahalaga sa'yo piso eh. Ipinayar mo yung BBs. Pupulutin mo yun. Kasi mahalaga nga sa'yo eh. Diba? Kung ikaw yung nasa stage ka na yung piso mahalaga pa sa'yo, huwag ka munang mag-airsoft. No? Kasi sa totoo lang, ang airsoft, gumamit ka ng mga Taiwan BBs, which is, magkano ba isang pack? 700 or 650 or 500 isang full isang akin na. Yan. Halimbawa, gumamit ka ng isang ng pack ng BBs, no? Yan. Na made in Taiwan, costly 500 pesos isang pack na ganyan. Gumamit ka. Pak. Ang gagawin mo, pupulutin mo yung bala kasi manghihinayang ka eh. Hindi mo alam na yung panghihinayang mo, yun ang sisira sa baril mo. 'Di ba? Pupulutin mo yung bala, okay? Wala pang dumi. Pero hindi mo alam, may mga grasa-grasa na yan, may mga manti-matikayan na yan ng kamay natin, ng kung ano-ano, di ba? May mga element na nakumapit dyan na ilalagay mo ulit. Okay, fire ulit, pak. Di ba? Tapos maiipon yun sa half rubber, maiipon yun sa inner barrel, gagasgasin yung inner barrel mo. Then after ilang years, sasabihin mo, bakit parang iba na yung unit ko? Hindi ako makatama. Di ba? Ganon. Or worst case scenario, namulot ka ng bala, hindi mo nakita, may crack na. Ngayon, iniload mo. Nung iniload mo, nag-crack dun totally sa loob due to impact. Ay, patay na. Diba? Yun. Kung ikaw yung tipo ng tao na ultimo piso mahalaga sa'yo, hindi para sa'yo ang airsoft hobby. Tandaan nyo, walang hobby na matipid. Masakit man tanggapin. Hindi po tayo mata pobre, no? Ano rin tayo, pangmasa rin tayo. Pero masakit man tanggapin, pero walang hobby na matipid. Lahat ng hobby, kailangan handa ka. Lahat ng hobby, maglalabas ka. Okay? Hindi pwedeng sa airsoft, mambuburaot ka lang. Hindi pwede yun. Kung ikaw yung tipo ng tao na ultimo piso, mahalaga sa'yo, huwag kang mag-airsoft. Mapapahamak ka lang. Tabi mo na lang yung pera mo. Okay? Pasensya na, kailangan kong maging totoo, kailangan kong maging open sa inyo para at least alam nyo kung dapat ba or tama bang bumili ka ng unang airsoft mo. Okay? Pasensya na, no? Hindi ako sanay kasi na na makikipaglokohan, makikipagbulahan, sasabihin sa inyo na okay yung unit na yan, okay yung brand na yan, kasi natatansya ko dun pasok yung budget mo. Hindi ako pwedeng gano'n, no? Kung ikaw yung tipo ng tao, pera mo 5,000 na ko. Sa akin, wala kang mabibili, sa totoo lang. Wala kang mabibili 5,000 sa akin kasi unang-una, quality na yung mga unit namin. Iba na po yung mga unit namin. Ay, nakikita nyo, regular Monday, pumupunta rito yung gunsmith, ina-upgrade yung dapat i-upgrade, kung may i-upgrade, kung may mga bagong dating na unit, ipa-fine tuning, iti-trigger job, i-outer barrel, ibang-iba na po. Nakita nyo to? Oh, hindi, ito. Halimbawa, ipagpalagay na natin. Nakita nyo to sa ibang shop. Nakita nyo to sa Big Manabi shop. Mukhang magkaparehas, di ba? Mukha lang. Eh, yung performance. Di ba? Magkaiba yun. Yan ha? Hindi, mga airsoft ha? Magkaiba yun. Kasi, iba kasi, paano ba sabihin to? Magkaiba yung kasi dito, kinokorek na namin yung mga glitch, yung mga imperfection ng unit. No? Actually, pag dumating ng, katulad ngayon,
wala na akong T-Rex High Kappa. Wala na talaga. Pag dumating yung order ko ng T-Rex High Kappa, which is 15 pieces or 20 pieces or 30 pieces, hindi ko kagad ibebenta yon. Delayed yun. Delayed yun ng 1 or 2 weeks. Ganon yan. Bakit? Kasi if-fix barrel pa yun eh. If a fine tuning, iti-trigger job pa nung gunsmith natin bago ko i-launch. Katulad dito. Delayed to. Dumating tong stock na para ordinance na 1911. Delayed to. Hindi ko pa to pwedeng ibenta bukas. Not unless gusto ng customer kahit hindi pa siya upgraded. Di ba? Pagdating ng stock nito, bibilang pa ng another 1 week kasi i-upgrade pa yon nung gunsmith natin. No? Yun, ganun kami, no? Mas gusto kong ma-delayed na lang. Pero enjoy yung mapupuntahan ng airsoft. Kesa ibenta ko kagad, kahit ako kakaba-kaba na, pucha, bibigay yan. Alam ko sa sarili ko, no? Nabibigay yan. Mga after 2 weeks, babalik ka sa akin. Si Ryan. Parang gano'n, di ba? Ayan. Okay, no? Tapos, isa pang advice ko sa mga ka-airsoft, ha? Ito. Advice ko to, ha? Tandaan nyo yung airsoft ninyo, mas less ang pagkasira kung ikaw na may-ari ang gumagamit ng airsoft mo. Okay? Yung airsoft mo, mas sirain kung ipapagamit mo kay bayaw, kay biyenan, kay kapitbahay, kay pinsan, kay balae, mas masisira yan. Okay? Walang iniwan, meron kang sasakyan. Pag ikaw lang ang nagdadrive ng sasakyan mo, komportable ka, di ba? Alam mo na, may ingatan mo. May lubak, tuluyan ng igagapang mo sa lubak. Huwag lang masadlak yung gulong mo, yung shock mo, yung sasakyan mo, di ba? Pero pag ibang tao, kahit may lubak, pag may humps, di ba? Wala silang pakialam. Kasi hindi naman sa kanila yun eh. Wala silang partisipasyon doon. Wala silang pakialam. Kaya kamag-anak mo yan. Ako, sa totoo lang eh. Kamag-anak ko eh. Hiniram yung big bike ko eh. Putya, hindi nadadapuan ng langaw ang big bike ko. Pero, putya, hiniram. Kamot ulo ko. Bakit? Binalik. May semplang. Hindi man sinabi sa akin, basta iginaray sa garahe ko. Hindi man sinabi na, minsan, sensya ka na, dumulas, ganun. Diba? Inalagaan mo ng ilang taon, hindi mo pinapagasgasan, hindi mo pinapadapuan ng lamok, tapos, biglang ura-urada, ganun ang mangyayari. Sakit. Diba? Gusto nyo makita? Okay. Okay. Yung isang camera, pwede mo nang i-stop. Itong isang camera na to, pakita natin. Okay? Stop ko na to. Kahit dito lang sa isang